Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo.
kaming tinutuwang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagdindapati mo maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyong pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan, pagsumakitan ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayon din naman iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasalahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginagawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hidirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod ng gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring maririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo't unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po ng Si Mateo ay isang publikano. Ibig sabihin siya po ay isang tax collector. At bilang publikano, itinuturing siyang makasalanan ng kanyang lipunan. Bilang tax collector, tinuturing siyang traidor ng kanyang mga kababayan. Bakit siya tinuturing na makasalanan? Madalas kasi sa kanilang pangolekta sa buwis ay nandaraya sila. Bakit sila kinamubuhian at bakit sila tinuturing na traidor ng kanilang mga kababayan? Sapagkat ang kanilang trabaho bilang maniningil ng buwis ay para sa imperyo ng Roma na sumakop sa bansang Israel. Kaya ganoon na lamang ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga publikanong katulad ni San Mateo. Pero bagamat ganoon ang katatauhan ni San Mateo, may mahalaga siyang itinuturo sa atin. At ano iyon? Siya yung nagsilbing tulay. Siya yung nagsilbing tulay. Tulay para kanino? Una, tulay para kay Jesus patungo sa mga publikano at mga makasalanan. At katulad ng ating napakinggan sa ating ebanghelyo, nang nasa bahay ni Mateo si Jesus na kanyang mga alagad, ay inanayahan din niya ang mga publikano at mga makasalanan. Kumbaga sa pamamagitan ni Mateo, pinatin na nakalapit ang mga tinuturing na makasalanan at mga publikano sa ating Panginoon, at kaya din si Jesus ay nag-reach out sa mga publikano at mga makasalanan. Siya naging tulay para sa kanilang grupo. Grupo kasi nga po, dahil sila'y publikano, kasalanan, madalas sila lamang yung na nagsasama-sama. Diba sabi nga natin, birds of the same feather flock together. Si Mateo po ay nagsilbing tulay para sa ibang lahi. Dahil batay sa tradisyon ng ating inang simbahan, si San Mateo po ay nangaral ng mabuting balita sa Ethiopia, sa Africa. At yun ang unang pagkakataon ng mga mamamayan ng Ethiopia na napakinggan ang tungkol sa ating Panginoon at sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. Siya naging tulay, hindi lamang para sa mga makasalanan, kundi maging sa ibang mga lahi na tinuturing na mga Hudyo bilang mga pagano. Si Mateo po ay nagsilbing tulay para sa bawat isa sa atin upang makilala natin ang Panginoon. Dahil ang kanyang sinulat na ebanghelyo, ang mabuting balita ayon kay San Mateo tungkol sa ating Panginoon, ay naglalaman ng pinaka
maliliit na detalye, mahalagang detalye tungkol sa buhay ng ating Panginoon. At hindi naglalaman ng ilang mahalagang bagay tungkol sa tinuturing ng Panginoon. Halimbawa, tungkol sa paghahari ng Diyos, ang mga talinhaga, ang pagsasaayos sa simbahan, at hindi ang pagwawakas ng panahon. Siya nagsilbing tulay para sa bawat sa atin dahil sa pamamagitan ng kanyang sinulat na mabuting balita, higit tayo nagkaroon ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Ngayon, anong sinasabi sa atin ng katauhan ni San Mateo? Simple lang, maging tulay din ang bawat isa sa atin. Maging tulay ni Jesus ang bawat isa sa atin patungo sa ating kapwa-tao. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, pinahayag niya na ang bawat isa sa atin ay pagkinalooban ng iba't ibang karisma. Ang iba'y hinirang bilang guro, ang iba'y hinirang bilang apostol, ang iba'y hinirang bilang propeta, ang iba'y hinirang bilang tagapangasiwa. Ngayon sa panahon natin, tayo hinirang bilang magulang upang ipakilala si Jesus sa inyong mga anak. Sama na rin inyong mga apo. Tayo hinirang bilang maring naglilingkod sa simbahan, sa iba't ibang ministeryo. Halimbawa, kay isang katekista, maging tulay ka ng Panginoon upang maipakilala at maituro si Jesus sa iyong mga estudyante. Kumbaga sa iba't ibang mga aspeto ng ating buhay, mga kapatid, maaari nating mapakilala ang ating Panginoon sa kanila na magsilbi tayong tulay ng Panginoon patungo sa ating kapwa-tao. Siguro isang magandang halimbawa dito, yung bang dati-dati nagsisimba ka lang, kung hindi ka man malas nagsisimba, tapos naanayahan ka, baka gusto mong mag-choir, baka gusto mong mag-lektor, baka gusto mong mag-katekista, baka gusto mong mag-sakristan. Noong una, medyo nag-iisip-isip ka, pero eventually, tumugon ka doon sa panawagan. Tumugon ka sa panawagan na italaga ka bilang lingkod ng simbahan. Ngayon, dahil kayo meron mga kaibigan, may mga kabarkada na marahil ay hindi rin ganun kalapit sa simbahan, na madalang pa sa patak ng ulan ng pagsisimba, maaring sila rin ay maanyayahan mo. Mabigyan mo inspirasyon na pwede rin silang maglingkod sa simbahan. Pwede rin silang higit na makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Mga kapatid, lahat tayo ay maaaring maging tulay ng Panginoon patungo sa isang tao, patungo sa ating pamilya, patungo sa ating mga kaibigan. Tayo na tinawag ng Panginoon at tumugon at patuloy na tumutugon na may magsilbing tulay ng Panginoon sa ating kapwa, maging sa ating mga sariling trabaho at gawain. Amen. Ang buhay ni San Mateo ay binakod ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at paging sensitibo kami sa pangangailangan ng iba. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga programa para sa pagpapanibago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pangaakit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat na ginang Hisyaw para sa natatanging kahilingan ni Clarita at Jojo Clemente, Mira Vicente at Dor Salonga, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Father Norberto Gagi at Amiel Cruz. Patuloy nating idalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Ines C. Tangco, Celi Lizarondo, Natalia Reyes, Lydia De Guia, Ayesha Vicente, Alan Reyes, at Mamer Vicente. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, dina Orlando, Florentina, Domingo, Sandy Ray, Rafael Nierma, Jose Felipe, Marina, Angel, Lourdes Rodrigo, at Mariano. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Inatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Kung natanggapin ang alay na ito. Ngayoy nananalig, nagmamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo,
Kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na sa'y ating pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ang salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naritong tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinabakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa,
at idiri sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong paniwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Mateo, San Juan Bautista, naming patron at ng lahat ng mga banal, hadamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na patanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan, na siyang salina masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain, siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, nang iya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo at magsilbing tulay ni Jesus sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Humayo na't ipahayag ang taglagig at lakas, isabuhay pag-ibig, katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.